Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Another problem to face. Ang pinagkaiba lamang natin ay hindi ka na ngayon nag-iisa. Kasi talaga nito. Dahil hindi tinatalikuran ang problema. At haharapin natin yan ng magkakasama. Kaya simulan na ang Face-to-Face Harapan. At syempre, ako nga pala inyong taga-Puyo, Donita Nos! Ayan, at kasama pa rin natin ang ating guest taga-Buyo. Of course, hindi lang siya doktor, hindi lang siya content creator. Siya rin ang aking, ngayon, si Doc Dex! Oh yes, I am your doctor next door. I am Dr. Dex Bacalital at your service, and I am here to share some advice and thoughts again sa ating mapagkukwentuhan ngayong araw. And eto pa po, sila rin, narito pa rin sila. They are always there to give their opinion that matters. Ang ating mga sausawero at sausawera! Puti. At sila ang harapang magbibigay ng kalinawan sa ating mga katanungan with their words of wisdom. Ang ating harapang tagapayo, Dr. Love, Brother June Banaag. Attorney Lorna Kapunan! Dr. Camille Garcia. Ito na ang mamamagitan sa anumang alitan. Ang batikang broadcaster, Corina Sanchez Rojas, Ate Coring! Okay, so hello mga taga-Buyong, sina Donita Nos at Doc Dex. Hello, harapang tagapayo. Sa mga buhay na sausawero at sausawera magparamdam! Kanya-kanyang panig pero may mukha ba silang ihaharap dito sa Face-to-Face Harapan! Ang ating sitwasyones ngayong araw, masakit sa puso ang problemang haharapin natin ngayong hapon, ha? Kayo ay maghanda dahil isang Becky ang nasulutan ng boyfriend. Grabe naman! OMG! Alam niyo kung saan? Saan? Sa inuman. So, harapan na talagang nangyari sa mga Becking nag-agawan, babe. Iwasan ako ng baklang yan, Sorry, Kate. Di mo deserve pansinin. Hindi nga akong naiwas. Ako pa nga ang hinahanap-hanap. Isang diwatang nagbibigay ng ligaya. Talaga siya mga agaw ng jowa ng may jowa, si Diwata. Siya po'y talagang ahas. Yan, si Diwata. Pagkakakilala ko dyan, mabait yan. Hindi marunong mang-agaw ng jowa yan. Clingy yan. Ako ang legal na jowa. Pero ako ang ginistong kasama. Haharap na ang nasalisihan ng boyfriend sa inuman. Huwag na natin patagalin pa. Eto na, Ems, humarap ka na! Anong problema mo? Kasi po, inagaw niya po kasi sa akin yung sinulutan niya po ako, sinamantala niya yung pagiging mahina ko sa lalaki. Ay!
Eh ako hindi naman po katulad niyang kalad ka rin. Sino ba itong pinag-aagawan ninyo? Kasi ate ko rin nga, ito lang ha, pasensya na. Pag mga bading kasi tulad namin, pag kami nagkagusto sa lalaki talaga, syempre kung lalaki gugustuhin namin, dapat gwapo na talaga. So feeling ko gwapo talaga yan. Iniwan mo si jowa mo. Yes. Nung gabing yon. Yes po. Nalasing na. Yes Saan po. ba itong lasingang ito? Sa kanto? Hindi po. Saan? Sa birthday po ng ng Madi ko. Ng best friend ko. Ng best. Sa Yes, birthday po. nung Yup. best friend mo. Okay. So, wala ka na sa party kasi Wala na po. nalasing ka na rin. Hindi po, natamaan na po ako kasi po ang iniisip ko po noon, may trabaho pa po kasi ako kinamagahan, kaya umuwi na po ako. Since may tiwala naman po ako sa kanila, kaya iniwan ko sila doon. Anong trabaho? Teka, anong trabaho mo? Naglilinis po ako sa mga condominium niya. Okay. Yes. Tapos, sipag ha, masipag. At responsable, talagang Yes, sa umuwi. sobrang sipag ko po, nasasulutan na ako. Paano mo nasabing may, alam mo na, lumandi na iba sa jowa mo? Dahil po sa, sa Madi ko po, yung my birthday po, tumatawag po siya sa akin that time, then ako po tulog na, kaya hindi niya po ako inisturbo na. Sinabi niya po sa akin mga ilang araw na po. Tapos, kinumporta ko po ang jowa ko po, kung totoo, umamin naman po siya. Yung po doon po ako nasaktan ng todo-todo. Bakit ka naiiyak? Wala, naiinis po kasi ako sa kanila. Naiinis ka sa kanila. Anong nangyari sa kanila nung gabing iyon? Ano daw po, sumasayaw-sayaw daw po ang baklang hindi naman po sana. Sample. Yan. Sample. Ganyan-ganyan daw po siya doon. Paano? Ganyan-ganyan daw po siya. Ganyan daw po siya doon. Doon daw po siya na bighani sa ganyan-ganyan ni Diwata. Hindi naman po sana gabi yung pulutan namin, pero kumati siya. Paanang manok ang pulutan, pero kumati-kati siya. Eto na. Kasi yan lang ang panig ni Ems. Okay? Tignan naman natin kung ano ang panig ng kanyang nirereklamo. Diwata! Humarap ka na! Okay. Diwata, hello! Anong problema mo, Diwata? Pinagkakalat niya po kasi na Makati pa daw ako sa gabi. Samantalang siya... Bakit ka, naiiyak ka ba o natatawa? Ano ka ba? Natatawa ka sa damit mo, no? Wala kasi hindi siya masarap. Pumangalawa, hindi siya magaling. Hindi masarap, hindi magaling? Sabi ka, girl! Kaya ka pinagpalit, hindi ka kasi marunong, hindi ka marunong. At ako at niya tawag na Diwata kasi mas masarap ako sa'yo. Ginanyan mo ka, malandi ka. Wala daw Nasa yan sa ganda, kasi ganda pa lang panlaban na ikaw, panglandi lang sa'yo. Gamit ko kasi nga, masarap. Yan! Di ba? Yan, ginanyan niya. Ginanyan niya po. Parang pareho pa tayo. Ano ba yan? Okay. Ito iba-iba kasi ang gay, right? Tama, Meron Ate talagang marami akong kakilala talaga na, na gay, mga trans, ganyan, LGBT. Meron talagang mga mahihinhin. Meron tulad ni Ems na talagang sasayawan ka talaga. Hindi ba? Yes. Diwata. Ipapakita talaga yung pusod. Ayun. Ano talaga ang nangyari nung gabing yon? Yan, sabihin mo Ayun. ngayon. Anong nangyari? In-invite po kasi kami sa inuman. Ngayon, naiwan po kami nung nibido. Hindi ko naman po akalain na may jowa siya. Pero bumigay siya sa akin. May nangyaring one night Ka na lang, stand. ang pati mo. One night stand nga. Okay ka na ba? Teka. Ang sinasabi mo, hindi mo alam na Na may meron siyang jowa, si Bud. jowa. Teka muna, Ems, naniniwala ka na hindi niya alam Hindi na may po. jowa. Bakit? In-invite po kasi namin siya doon na mag-inuman. Sige daw. Oo. Tapos nandun na kami, alam naman niyang unsweet naming dalawa, lalandiin niya pa. Yung bido na yan, gusto ko rin makilala yan, ha? Nandyan ba? Kasi na yung bido na yan, ha? Yung bido na yan, ha?
gwapo talaga siguro niyan, Ate Corinne. Nung bido na yun. Naku, baka pati ako ma-inlove dyan, ha? Alam mo, magsuklay na nga tayong dalawa at baka lumabas na. Ako, ano ba yan? Ayun, magbabalik ang Face to Face! Harapin mo face to face. Ito na ang kwento ng sulutan sa inuman. Okay, Diwata, matagal mo na bang kilala si Bido? Opo. Matagal Kalapit na. lang po kami ng bahay. Ano itong nababalitaan kong silipan habang naliligo? Ay! Naliligo po siya sa paliguan namin. Naliligo Ngayon, siya sa Oh. Nakikita ko siyang naliligo, naano naman ako sa kanya, naaakit. Ganda mo. Ate Corinne, yung pinaliliguan niya ba, yung banyo yan o open na parang ano? Open na paliguan. So parang ilog? Opo. Ano yun? Sa palagay mo, nananadya na nagpapakita siya sa'yo? So, ang ibig mo sabihin, matagal ka na rin niyang pinagdanasaan. Opo. Paano mo naman nasabi na baka may pagtingin din sa'yo si Bido? Meron naman po. Kapag sa akin. Paano mo nga nasasabi? Balagkit. Lalo na pag naliligo siya, lagi nakatingin sa akin. Sarap mo po. Ang sarap nun. Hindi mo alam yon? Hindi mo alam na nakikiligo si Bido doon? Hindi po kasi ano po para sa lahat po yung paliguan niya. Parang siya, parang sa lahat. Sa mga artista ba, sino bang medyo hawig niya? Si Derek. Derek Ramsey. Ay, ang sa oo. Totoo ba? Totoo ba? Magsuklay ka na dahil. Gusto ko lang din i-confirm kay Ems. Totoo ba na mala Derek Ramsey daw? Eh, yung paningin niya eh. O, ikaw? Lahat naman sa kanya gwapo eh. Ikaw, ano tingin mo dun sa kay Bido? Mabait lang po talaga. Mabait. Eto muna, dito muna tayo sa masasayang alaala. Kasi sabi mo nga, mag-iisang taon na kayo. Talagang feeling mo naman, minahal ka ni Bido. Opo. Tulad ng ikaw ba, ibinibilhan niya ng gamit, pinauutang, minamasahe? Ayun po, minamasahe niya po ako minsan. Ay, minamasahe. Pag galing po ako sa trabaho at may time kaming dalawa. Ay, ganon. Sinusuklay niya yung buhok Yes mo? po. Nagagandahan nga po siya sa buhok ko eh. Talaga? O, ito na. May witness sa haruta ni Diwata at ng jowa ni Ems. Ayan. Ronabel, humarap ka na. Si Ronabel ang may-ari ng inuman. So, nung inimbita mo si Ems, kasama talaga si... Yung jowa niya po. Si Bido, yung jowa niya. Alam mo na, alam ng lahat na silang dalawa. Opo. Okay. So, hindi ka naniniwala na, hindi alam ni Diwata na may jowa si Bido? Nagsisinungaling po siya. Kasi magkakasama po kami doon, alam niya magjowa yung dalawa. Ayun. Okay. Anong nakita mo nung gabing yun? Ano po kasi, nakainom na, kasi siya po na unang umuwi kasi may ano pa po siya bukas. Sabi ko, sige Bex, uwi ka na muna para makapagpahinga siya. Kaming tatlo po yung naiwan, tapos medyo lasing na po, hindi ko na kaya. Yung dalawa, iniwan ko. Tiwala po ako sa kanilang dalawa kasi kaibigan ko rin naman po siya, pero mas best friend ko kasi siya. Ngayon po, nagtiwala ako sa kanilang dalawa na maiiwan sila sa kubo kasi hindi ko na po kaya. Nagising po ako mga 12 o 1 po dahil parang maingay yung mga aso. Pagtingin ko po sa kubo, nagulat po kasi ba't patay yung ilaw? Sabi ko, bakit patay yung ilaw? Tapos may gumagalaw-galaw. Ay! Yung dalawa nandun. Sila lang po kasi yung naiwan kasi wala naman po kami ibang kainuman eh. Tapos nakita ko nga po yung dalawa na aninuhan ko, dahil ang dalawa po yung nandun. Pero hindi ko na po sinilip para tignan ko ano pa yung ginagawa nila kasi pangit naman po yun eh. Hindi ko po makakaya ng konsyensya ko, sinabi ko po sa kanya na may nangyari dun sa dalawa. Ayun. Nung sinabi niya sa'yo, nanlilisik ang mata talaga ni Ems, at namumula na talaga. So, ano ang naging reaksyon mo nung kinuwento sa'yo? Sabi ko, hindi naman talaga ako naniniwala kay Maddie. Kasi sabi ko, hindi naman siya ganun. Hindi ko naman din alam na nila hindi na todo-todo, kaya nagalit pa nga po siya sa akin eh. Kasi akala niya, magawa lang ako ng kwento. Ganun. Kasi pagkakilala ko doon, hindi ganun siya. Tsaka matagal na rin ang 1 year, 1 year mo na pinagkakatiwalaan mo. Ano ba yung si Bido, sustentado mo? Hindi naman. May trabaho naman din po siya. Bakit ka nagtatawa dyan? Bakit? Parang tinamaan ka. Bakit? Ate Corinne, hindi naman po lahat nagsusustento. Pag syempre ka
to, di ba? Depende pag si Doc na baka pwede. May trabaho din ako. Okay, so, ibahin si Donita. Yan. Pero, hindi, wala siyang hinihingi sa yung pera. Ganon. So talaga nagmahalan kayo talaga. Matagal-tagal din yun. Okay, ikaw naman, Ems. Nagsisinungaling ka daw. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo lang po yung sinasabi ko na gustong-gusto na rin ako ng jowa niya. Okay. O eto na. Kung si Ems mayroong kakampi, abay meron din sa panig ni Diwata. At magugulat kayo kung sino ang nasa panig ni Diwata. Ang pinag-aagawan ng bayan. Walang iba. Walang iba. Makita. Kung hindi, commercial muna tayo, sandali. Babalik ang Face to Face! Harapin mo face to face. O eto na, nabitin kayo kanina ha. Huwag na natin patagalin pa. Sino ba itong aking sinasabi na kakampi ni Diwata? Huwag nang patagalin ang mala Derek Ramsey daw. Bigo! Harap ka na! Bigo! Tabi. Tingnan mo nga mabuti, Tulog ko ah. Bido! Bido! Humarap ka na, Bido! Bido! Nasaan? Andito na siya, kanina pa. Ay, ikaw na pala yun. Ang pogi-pogi naman ni Bido. Ang haba ng hair. Kasi ang haba ng bigote. Ang haba-haba ng bigote. Okay. Tumayo ka nga muna, Ems, at saka si Bido, at humarap kayo sa camera. Tingnan natin kung sino mas bagay. Sige. Tayo. Diyan kayo sa gitna. Harap sa camera. Okay, magkati kayo. Ayan. Bido, tayo daw, tayo. Bido, tayo, sabi. Nakatayo ka na ba? Sorry. Ayan. Okay? Ayan ang couple number 1. Thank you, Ems. Ikaw naman, Diwata. Diwata. Tayo ka naman. Ate ko rin bagay na bagay. Happy Mother's Day, no? Alam mo, ito ha, Donita, napapansin ko talaga, si Ems, parang sakit na sakit ang kalooban niya. Ito talaga, pag nakikita ko siya, parang kanina pa siya medyo naluluha, tsaka parang nasasaktan talaga siya. Pag nakikita niya, I think it's because, tama ba ako, Ems, ang tagal din ng 1 year na nagmahalan kayo, ha? Ang tagal ko rin nagtyaga sa kanya. Like, Mapupunta lang siya sa mga walang kwenta. Ano ang mga pagtsatsaga na ginawa mo sa kanya? Ano yung mga pagtsatsaga? Inalaga ko. Pinapaligo ko. Minsan, sabay kami maligo. Talaga? Oo. Pinagtitimplahan mo siya ng gatas. Pinagluluto mo ba siya ng pagkain? Po, siya po yung nagluluto ng pagkain sa akin. Sweet. Paano kayo nagkakilala ni Bido? Sa inuman lang din. Sa inuman lang din? Pero hindi naman po katulad ng ginawa ni Diwata. Na parang hindi ko alam kung ano ba siya. Hindi naman sana kami ahas, pero bakit nagiging ahas siya? Okay. Ano ang nangyari nung gabing yun? In-invite po kami mag-inuman. Niyaya kayo mag-inuman. Tapos? Tapos nung gabi po, pumunta siya doon kasi nasa trabaho po siya eh. Kumbaga, kami nauna na kami doon, tapos pumunta siya. Tapos nag-inom kami. Medyo sabi niya, magpaalam sa akin na uwi na daw siya. Bauna na daw siya uwi kasi may pasok pa siya kinabukasan. Sabi ko, sige, umuwi na siya. Tapos ang natira kami, 3 na lang po. Nagiinom po kami. Tapos si Ate Rona naman, pumasok na po sa loob kasi lasing na rin po siya. Kami 2 natira. Tapos 2 na kami nagiinuman. Siya yung po, sayo na sa may harapan. Yun nga po, mayroon po nangyari sa amin nung gabi. At least umamin. Tama. Hindi naman po talaga sinungaling. Oo. At least umamin. So mabait na bata. Ilang taon ka na ba? 20 po. 20. 20. Ilang taon ka na, Ems? 22 po. Ikaw, ilang taon ka na? 95, tama?
Ilan taon ka na? Ilan taon? 20 din. Ah, okay. Ano nangyari? Alam mo ba? Hindi kasi mga bata pa ito. Oo, Tama ka, Ate Kuring. Bata pa nga po. Mga bata pa ito, talagang mapupusok pa. Yes. Yung kanilang mga hormonal level, talagang raging hormonal levels na ganyan. Pero, Bido, talaga namang nagmahalan din kayo ni Ems. Opo. Nagmahalan din kayo ni Ems. So, tama yung sinabi niya, halos magwa 1 year na kayo. Meron ka bang gustong tanungin sa kanya? Bakit? Galit ka na sa kanya? Ayaw mo na siyang tanungin? Oo, ayan, naiiyak na naman si Ems. Lagi na lang po kasi siyang umiiyak. Parati na lang siyang umiiyak. O ako na lang ang magtatanong. Minahal mo din si Ems. Opo. So, meron ba siyang pagkukulang? Meron naman po. Meron ding pagkukulang. Ano ang pagkukulang ni Ems sa'yo? Parang hindi niya po kasi inintindi yung namin, relationship namin. Panay siya, trabaho lang, uwi trabaho. Siya, hindi naman yun sa pagkukulang. Paano hindi niya iniintindi yung relasyon ninyo samantalang... Hindi niya nabibigyan ng time pagka uwi siya trabaho. Pahinga lang, tapos kinabukasan pasok na naman. Ikaw ba, sorry Otoy, may trabaho ka ba? Meron po. Anong trabaho? Anong trabaho mo? Sa tracking po. Tracking. Sa hotel, Pero siguro mas nauuna siyang umuwi. Umuwi, yeah. Oo. Tapos si Ems nahuhuli. O ano naman ang say ng mga pula? Paano naman dedepensahan itong nangyaring pag-iibigang bigla na ito? Aba, syempre no, Ate Kuring, alam naman natin, di ba? Pag ang tao minahal mo, pagtuunan mo ng pansin. Iparamdam mo sa kanya na mahal naman mo siya at siya lang ang para sa'yo. Kasi totoo yun, pag hindi mo talaga binigyan ng pansin yan, maghahanap niya ng ibang taong mas magbibigay ng halaga sa kanila. Hindi ba pwedeng magpaalam muna? Yun nga ba't di ba nagpaalam sa'yo? Ay, hindi pala sa'yo. Oh, pero para sa akin, ganun yun eh. Oo. Kahit ako, kung halimbawa ikaw, halimbawa si Doc, wala siyang time sa akin, hindi maghanap ako ng iba. Marami namang iba dyan eh, di ba? Alam ko meron ako makahanap na para sa akin. Yan ba ay rin ang pakiramdam ninyo? Oo, di ba? Ito, magsasalita. Sino may magsasalita dito? Ito, bagets to, Ate Kuring. Ayan, ano masasabi mo? Tama naman po yung sinabi nyo na pag nakulangan kasi ng time, feeling po namin is neglected po kami. So, naghahanap ng attention sa iba. Tama! Ang galing mo doon. O, di ba? Okay, Pula, pula, pula! 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 Sabi ko nga sa inyo, Ate Kuring, kanina, ako bilang lalaki, hindi ako agree dun sa pagkakataon na sasabihin na pag kami nanlandi sa'yo, magigivin ka na agad. Kasi una, meron kang binitawang salita dun sa katipan mo na mahal kita at hindi kita ipagpapalit. So pag paninindigan ko yung kung sa paninindigan sa paninindigan. Kayo, ano sa inyo? Tama naman siya. Sige nga, tumayo ka dyan, Day. Kung sinabi mo na nakukulangan ka sa oras na binibigay ni Ems, hindi ba dapat sinabi mo sa kanya para mapag-usapan nyo? Hindi yung maghahanap ka ng oras sa ibang tao. Kasi 20 years old ka na, nakakapagtrabaho ka na, kaya mo magdesisyon ng sarili mo. So yung paglandi mo sa kanya, kay Diwata, choice mo din yon. Choice mong saktan yung girlfriend mo. Ay, naku, tama ba yung sinabi niya? Tumayo ka. Hindi. Paano pa mapag-uusapan yon kung hindi nga sila nagkaka-time sa isa't isa? Oh, tama. Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Hindi, ganito kasi yon. Kung gusto, may paraan. Sa isang linggo, araw-araw ba kayo nagtatrabaho? Kung maaga kang nakakauwi, tapos late siya, kung gusto mong maayos kasi yung relasyon nyo, iintayin mo siyang makauwi. Alam mong pagod din siya at pagod ka din. Kung gusto mo kasing maayos yung gulo sa relasyon nyo, kung ano yung merong pagkukulang, dalawa kayo dyan. Hindi pwede ikaw lang nagdadesisyon kasi. Dapat i-work out nyo yung problem nyo. Ganun yun. Okay. Alam mo, mapapakinabangan, ikaw na lang umupo dito. Ako na lang dyan. Magaling itong batang ito, ha? Okay. So, ang usapan ngayon, usapang puso ba ito o talakayang tawag ng laman? Ay. Ayun. Kasi kung minsan napagkakamalan nating love,
Yung tawag lang pala ng laman. Okay. At saka magkakapatawaran ba sila? Malalaman natin ha, magbabatian ba o mananatiling nag-iiringan dito sa Face to Face! Harapan! Harapin mo face to face. Ako ito'y usapang pag-ibig nga ba o usapang tawag ng laman? Considering mga bata pa itong mga nagkakaagawan ng boyfriend na ito, no? Dr. Love, may nananamantala, may nagtaksil, may nasaktan. Paano yan? How to move on again? Ayan, ang magandang tanong. Maraming salamat. Tingnan lang natin, evaluate lang natin. Masaktan ang masasaktan, ha? Pero ito ang katotohanan at ito ang nakikita ko. Unahin natin si, anong pangalan? Si Bido. Si Bido ay 20 anyos, may trabaho, dating karelasyon ni Ems, kulang-kulang 1 taon ng kanilang relasyon, at nasayawan ni Diwata at nahulog na siya kay Diwata yung gabing yun. No? Mahirap mo kaming papaniwalain na in love ka kaagad kay Diwata doon sa gabing yun. May karelasyon ka pa. Aminin na natin ang katotohanan, ito'y tawag ng laman. Ang tingin ko mga bata, mga anak, hindi kayo seryoso sa pakikipagrelasyon. Alam nyo, ang pakikipagrelasyon ay binubuo yan ng matagal na panahon. Ini-invest natin ang time at ang emosyon, no? Kaya magiging masakit para sa katulad ni Ems na mapunta ka sa iba overnight. No? Parang one night stand. So, ang sa aking paliwanag sa inyo, mga anak, pag-isipan muna ang mga desisyon ninyo at huwag masyadong patatawag sa laman. Yan lilipas din pagdating ng araw. Ang mahalaga, mapatatag ang isang magandang relasyon na magtatagal. Ayan. Salamat. Naman, thank you, Dr. Love. Kaya siya ang tawag sa kanya ay Dr. Love. All about love ang kanyang pagiging eksperto. Ito naman, Attorney Lorna Kapunan. Iniisip ko ito kanina pa because may mga batas na sumasakop sa mga relasyon ng lalaki at babae. No? Yan man ay legal sa kasal o pagsasama lamang ng medyo mahabang panahon. Ito bang mga batas na ito ay sinasakop din yung mga nagsasamang LGBTQIA o magkaparehong kasarian na nagsama at may relasyon? Ate Kuring, magandang tanong yan, kasi kami sa kababaihan, advocacy namin na pumasa yung tinatawag na SOGI Bill. Yes. Ang SOGI Bill na yan, yung sexual orientation tsaka gender identity. Explain ko lang, ano yung sexual orientation? Sexual orientation, ang ibig sabihin nun, sino ang minamahal mo? Sexual orientation. Yung gender identity, ang ibig sabihin nun, sino ka? So, pwede kang babae, magmahal sa kapwa babae o sa lalaki. Yun ang gusto mo, orientation mo yun. Ang problema, kanya hindi mapasa-pasa yung batas na yan, yung bill na yan, medyo hindi nyo rin nirespeto ang SOGI. Kayo mismo nag-aaway-away bago irespeto ng taong bayan ang mga kagaya natin, kagaya ninyo na iba ang sexual orientation or gender identity, respetuhin nyo muna yung sarili nyo. Ang nakikita natin sa inyo o dito sa face-to-face, parang hindi nyo minamahal yung sarili nyo. Dapat, pag humingi kayo ng respeto sa iba, kagaya ni Ems, no? Sinasabi mo na iniwanan ka, dinisrespect ka, respetuhin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo yung ganun din, Pero panawagan, gusto kong gamitin ng panahon nito, panawagan sa mga magulang. Sa mga magulang, saan ang mga magulang ninyo? Nung lumalaki kayo, tinatawag na values formation. Sana, nung lumalaki kayo at
panawagan sa lahat ng mga magulang na nanonood at nakikinig, ituruan natin ang mga anak natin yung value ng respeto, yung value ng pagmamahal sa isa't isa. Baka nakikita nila sa mga magulang na dinidisrespect ng tatay, yung nanay, at saka vice versa. No? So, values education, miski na anong gawin natin batas, pag hindi nakikita sa pamilya yung tamang values na yan, ganyan ang mangyayari. Ayun. So, kumbaga, parang all is fair in love and war. Sa kanila, kasi hindi talaga nasasakop ng batas yung ganyan. Kasi mga single pa eh. Ganun talaga, nagkakasulutan, nagkakapalitan ng mga boyfriend pagka mga single. Walang pwedeng ihabla. Pero, ang medyo nakakabagabag, Doc Camille, yung ganyang palaboy, o kaya nanunulot, na alam naman na may kasamang iba, etc. Ano sa palagay mo? Una-una kasi, ang mga Gen Z, meron tayong tinatawag na hook-up culture. Ang hook-up culture kasi, ito yung casual sexual encounter na ini-encourage din and accepted. Kaya pag yung nangyayari mga ganyang klase na sinasabi natin na one night stand, tapos walang okay lang na magkapalit-palitan, parang sa kanila nagiging ordinaryo. So dito nakikita natin nawawala yung morals, nawawala yung values. And sa akin dito lang isa, siguro Diwata, unang-una yung sinasabi nating na-displace yung revenge mo, kailangan talaga medyo bigyan natin ng pagkakataon na kung kinakailangan mo ng counseling, nandito kami. Dahil kasi mahirap yan eh. Ang tendency, una, hindi ka magkakaroon ng tamang commitment. Pangalawa, ang iisipin mo, parang okay lang na ganito, total, pwede naman magpalit. Yung mga ganitong klase, hindi ka makakahanap ng totoong magmamahal sa'yo. Dahil kasi ang iisipin mo, pwede naman magpalit. At the same time, siguro sa lahat po ng mga manginginom, sa ganitong pagkakataon, tatandaan natin na nawawala talaga yung inhibitions natin at nagiging risky yung behavior natin. Once na naging risky yung behavior, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin pinag-iisipan. At akala natin, yung one night stand na yan, nabavalidate yung kakulangan natin. Sorry ha, pero sana Bido, intindihin mo, hindi ito yung pamamaraan para ikaw ay ma-acknowledge at saka maging desirable sa ibang tao. Magiging desirable ka kung magiging mabuti at responsableng tao ka. Yun lang po. Ay, ang ganda! Maganda! Sana naintindihan ninyo, lahat ng mga payo, kasi mga eksperto lahat yan. At andito naman kaming lahat para kayo ay tulungan. Hindi lang ngayon, kundi para sa kahabaan ng inyong buhay. Tagal pa kayo mabubuhay, mabata pa ninyo. Pero sa pagkakataong ito, saan hahantong? I forgive you, I love you, o babayu? Ayan, sa pagbabalik ng Face to Face Halapan! Harapin mo face to face. Kaklaruhin ko lang kasi Diwata, sa'yo tumabi si Bido bilang kakampi mo. So para klaro tayo, kayo na ba ni Bido? Ha? Kayo na. Bido, kayo na ba ni Diwata? Opo. Parang kinakasal ko sila. Parang I do. So kayo na talaga. Ayun. Ngayon na narinig na po natin ang lahat, narinig natin ang mga sausawero. Kayong mga bouncer, meron ba kayong opinion? Wala. Okay, sige. Ganyan lang talaga sila, hindi sila nagsasalita. Okay. So, Ems, letting go and moving forward ka na ba? Narinig ko naman natin sa kanya na si Diwata na yung pinipili niya. Siguro ko, gagawin ko na lang yung gusto niya. Ayun. Para maging masaya na rin siya. Aba, tunay na nagmamahal. Nagpinaparaya niya. Actually, sister, paraan niya yun para mabingwit niya ulit yan. Bukong-buko ka sa akin. Nagbabait-baitan ka. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Magandang posisyon yan. So ano ba? Teka, magbabati ba kayo? Magkakapatawaran na kayo ngayon? Siguro kung hindi pa sa ngayon. Hindi kayo pwede magkamayan man lang? Pwede na. O kamayan. Halika dito, tumayo ka dyan. Ikaw tumayo ka dyan. Huwag mo siyang sasaksakin, ha? O, ayan. O, kamayan lang. Shake hands. Ay.
Oh, ang daming sing-sing. Ayan. O, di ba? O, parang Sana man masarap sa lang, kalooban. Ate Cory, kahit huli-huling kiss man lang, kaya mo pa ba? Ay, hindi gusto kong na. panoorin ito. Ay, hindi na. Ayaw niya. Ayaw na talaga niya. Ano mo, grabe ka. Ang dami mong demanding ka. Okay. At nagwakas sa batian. O, palakpakan naman tayo. Diba? Sabi ko nga kanina, sabi rin ni Doc, all is fair in love and war. Ito pong sitwasyon na ganito ay hindi lamang po nangyayari sa pagitan ng dalawang bading. Nangyayari po ito sa straight na lalaki man o straight na babae. Yung, alam mo na, yung sulutan, yung umiibig sa iba, nangyayari yan sa lahat. Ang usapan dito para sa akin ay ang pagkatao. Pagkatao. Ang kalidad ng iyong pagkatao. Ayun. Anong klase ka? Ayan. Anong klase ka? Okay lang na ayaw mo na sa isang tao. Ang mahalaga, respeto. Sabi nga rin ni Doc, dahil kung ano man ang ipakita mo sa kapwa at sa mundo, yun ang ipapakita at mangyayari din sa'yo. Tama? Okay. Ang issue dito ay ang kalidad ng pagkatao. O, palakpakan tayo! Ate Cory! Ate Cory! Ate Cory! Ate Cory! Kaya naman, ako po ang inyong lingkod, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Nananakit. Lagi niya pong sinasaktan yung anak niya. Sabi nga nila, hindi na uso ngayon ang namamalo